Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa Attorney Enzo Bunyog. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa aking bagong YouTube channel na Attorney Enzo Bunyog, subscribe na po kayo. Papanood rin po tayo sa isa ko pang social media platform, ang Informador Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Dito mga kabunyog, ang maganda dito sa mga bago kong social media platforms, mahaba-haba ang talakayan ko dito, kaya yung mga nagsasabing, attorney, kapapasok pa lang namin, patapos ka na. Dito mahaba-haba ito eh. Saka hindi lang isang topic dinidiscuss ko dito, mga ilang topics ito. Kaya subscribe na po kayo, Attorney Enzo Bunyog YouTube channel. Follow na po kayo, Informador Facebook page. Yan mga kabunyog, simulan na natin. Si Panelo mga kabunyog, si Salvador Panelo, inamin niya na ang totoong dahilan bakit siya gustong magpa-accredit na lawyer ng ICC. Gusto niyang inamin na ni Salvador Panelo na nag-a-apply siya na maging isang accredited lawyer para ma-authorize na mag-practice sa International Criminal Court. Sa grupo kasi ng mga Duterte lawyers, ang accredited lawyer lang ng ICC si Harry Roque. Accredited ng ICC si Harry Roque. Kaya lang hindi naman siya nakakapag-practice doon. Kasi wanted siya sa Pilipinas at saka linalakad niya yung kanyang political asylum. Gusto niya sanang sumama diyan. Ang problema, kaaway din siya ni Kaufman. Hindi kasundo ni Kaufman. Si Roque, hindi pinapapurma. At saka sinabihan na ni Sara Duterte, simula't simula pa lang, wag na daw sumausaw si Roque sa kaso ni Duterte, kasuhin na lang yung kanyang political asylum. Pero itong si Panelo, pumunta sila nung isang araw, noong confirmation of charges hearing Duterte, yung 6 na mga dating officials ng panahon ni Duterte, yung mga abogado na malapit kay Duterte, si Silvis Trebello, si Dulay, si Lim, si Martin Delgra, yun. Saka itong si Panelo, si Midja Aldia, yun, 6 yun. Pumunta sila doon. Pero ang nagka-interest na mag-apply sa ICC para makapractice doon, kumbaga magiging siyang bahagi ng legal team ni Duterte. Payag naman siguro si Kaufman. Payag naman, hindi naman, sabi naman ni Panelo, hindi siya babayaran. So ibig sabihin, hindi naman siya hihingi ng na hatian siya nila Kaufman sa bayad sa kanila. Di wala naman problema kay Kaufman, hindi naman pala makikihati si Panelo. Kaya lang, sa interview kay Panelo, inamin niya ano ang dahilan. Bakit talaga gusto niyang mag-practice sa ICC? Alam niyo ang pinakadahilan niya, mga kabunyog, mga kabayan? Ang totoong dahilan na sinabi ni Panelo, una, gusto niyang maging bahagi ng legal team ni Duterte. So kumbaga, i-declare siya nila Kaufman na part ng legal team. Pero hindi ka kasi pwedeng maging part ng legal team, ng defense team, kung hindi ka accredited lawyer sa ICC. Kaya kailangan niya munang mag-apply na maging accredited lawyer. Ngayon, ang dahilan niya, sabi ni Panelo, para makatulong siya kila Kaufman. Pangalawa, para daw nakakapasok siya sa loob. Kasi ang mga members lang ng legal team ni Duterte ang pwedeng magbisita kay Duterte. Di syempre, pag member na siya ng legal team, pwede na siyang labas-pasok pwede niya nang bisitahin si Duterte. Yan yung pinaka-purpose ni Panelo. Gusto niya daw mabisita si Duterte. At para mabisita niya, kailangan part siya ng legal team. At para maging part siya ng legal team, kailangan niya munang magpa-accredit sa ICC. Kaya lang ang tanong ngayon, ma-accredit kaya siya ng ICC? Kasi kinakailangan, para ma-accredit ka ng ICC, dapat ang record mo, kinikilala mo ang ICC, nire-respeto mo ito, hindi ka nagsasalita ng masasama tungkol sa ICC. Marami na itong sinabing hindi magaganda si Panelo sa ICC. Tsaka hindi yan madali, mga 1 year.
aabutin ng 1 year bago mag-grant yung ano, ma-process yung application niya na maging accredited lawyer. Mga ano yata, 8 to 10 months. Oh, mga halos 1 year din eh. Sa bagay, pag nag-grant naman siya na accredited lawyer ng ICC, pagsimula ng trial, kung magsisimula na ang trial, sa ngayon kasi ang status ng kaso ni Duterte katatapos pa lang ng confirmation of charges. Katatapos pa lang. May 60 days ang pre-trial chamber para mag-decide. Kung i-confirm yung charges, dahil may sufficient evidence, magpo-proceed sa trial. Pero kahit sabihin pang magpo-proceed sa trial, magpe-prepare pa para sa trial. So mga 6 to 8 months din yun. Yan din yung panahon na nag-a-apply pa si Panelo. Kaya kung mag-grant yung kanyang pagiging accredited lawyer ng ICC, magiging part siya ng defense team, makakalabas-pasok siya sa kulungan ni Duterte kasi legal ano siya, defense part siya ng legal team ni Duterte. Pero ang tanong nga, i-grant kaya ng ICC ang application niya? Kasi kinakailangan, ano ka, kumbaga in good standing. Ibig sabihin, hindi ka ano ng ICC, hindi ka blacklisted ng ICC. Ay ang problema sa kanya, pag review siguro yung mga ano, unang-una, si Panelo, ng panahon na siya pa ang Chief Presidential Legal Counsel, ang nag-advise kay Duterte na mag-withdraw sa ICC. Sila yan. Yung grupo na yan. Sila Majaldia, siya. Ikaw nga yung nag-advise sa Presidente kay Duterte noon na mag-withdraw sa ICC. Tapos ngayon, ano ka, hihingi ka ng authorization, accreditation to practice sa ICC. Parang medyo ano yan. Ang history niya ay hindi niya ginagalang ang ICC noon pa man ni Panelo. Nakatunayan, sila ang nagmaniobra na mag-withdraw ang Pilipinas sa ICC. Pangalawa, bago pa man ang aresto si Duterte ng ICC, hindi niya na kinikilala ang ICC, ang jurisdiction. Ang dami niya nang sinabing masasama tungkol sa ICC. Kaya lang ngayon na nakakulong na si Duterte, napipilitan siya na kilalanin ang ICC dahil gusto niyang mabisita daw si Duterte. Ang tanong, pagbigyan kaya siya ng ICC na makapag-practice sa ICC? Abangan natin. Abangan natin. Pero kinumpirma na nga ni Panelo. Inamin na ni Panelo na nag-apply daw siya. At ang pinaka-reason talaga, gusto niyang makapasok sa kulungan para mabisita si Duterte. Si Duterte rin, maganda rin yan. Para kay Duterte, mabubuhayan siya ng ano na, kasi lagi na lang nakikita ni Duterte sila Kaufman, yung mga anak niya, apo niya. Pero yung mga kaibigan niya, nakakwentuhan niya lagi, tulad nila Panelo, Mijaldia, Bello, Delgra, hindi. Kung si Panelo makakapasok na, kasi magiging part na ng legal team, pag nag-grant yung pagiging accredited lawyer niya, maganda yan kay Duterte. Ang tanong nga lang, bumabalik tayo sa tanong, pagbigyan ba, i-accredit kaya siya ng ICC? Payagan kaya siya ng ICC na mag-practice doon? Yun ang malaking tanong. Yun ang malaking katanungan. Ito, si Senador Ping Lacson, Senate President pro tempore at chairman ng Blue Ribbon, Senate Blue Ribbon Committee. Sabi ni Lacson, inaamin niya, masyado na daw siyang iba na daw ang treatment sa kanya ng mga kapwa niya senador, lalo yung mga na-involve sa anomalya sa flood control. Kumbaga hindi na daw siya pinapansin, dinididma na daw siya. Kahit daw nasa ng lobby or nasa hindi na daw siya kahit man lang i-greet daw siya. Kaya ito daw mga niya, paglaban niyang ito para sa labanan ng anomalya sa flood control, may mga nasangkot na mga senador. Ang naging resulta daw sa kanya yan, marami siyang mga kapwa senador na dati ay close naman sila or malapit naman sa kanya, ngayon daw hindi na, sabi ni Lacson. Hindi na. Kasi siyempre, ang iniisip ng mga senador na yun anya, katulad ni, hindi niya man pinangalanan, pero siyempre sila Chis Escudero, Jingo, Joel Villanueva. Siyempre yung mga yan, ang iniisip niyan, wag naman silang isama sa
iniimbestigahan ng Senado. At wag naman silang ilagay sa report ng Senate Blue Ribbon Committee report. Ah, kasi senador naman sila, bakit hindi nila protektahan? O kaya lang siyempre mula pa kasi sa simula, ang stand na ni Lacson, kahit kapwa niya senador, kapag may ebidensya, iimbestigahan. Kaya lang, ang sinasabi na ngayon ni Senador Ping Lacson, medyo mabigat na ang epekto sa kanya. Kasi kahit daw yung pakikipagkaibigan niya sa mga senador, lalo na dun sa mga nasasangkot, hindi na. Talagang hindi na daw siya pinapansin. Ang tingin sa kanya ay hindi na nila kaibigan. Kaya sabi ni Senador Ping Lacson, mabigat ang ginawa niya na investigasyon sa ICC, sa Senate Blue Ribbon Committee. Kasi nga yung mga ano na yan, yung mga senador na yan ay naghihinanakit na sa kanya ngayon. Hmm? Pero hanggang sa ngayon hindi pa lumalabas yung Senate Blue Ribbon Committee report eh. Hindi pa lumalabas. Siguro may mga hindi pa pumipirma, may mga hindi pa pumipirma tulad nila Win Gatchalian, sila Mig Subiri, sila JB Ejercito, yung si Tulfo. Ang sigurado lang doon na pumirma na sila Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Risa Ontiveros, si Lacson siyempre. Saka si Erwin Tulfo yata. Pero yung iba, hindi pa. Kaya hindi niya mailabas-labas eh. Hindi niya mailabas-labas yung Senate Blue Ribbon Committee report ni Senador Ping Lacson. Kasi siyempre, gumagalaw din yun sila Escudero, gumagapang din sila Villanueva, sila Jinggoy, pinapakiusapan yung mga kapwa nila senador, wag naman kayong pumirma para hindi mailabas yung report. Malamang ginagawa nila yan. Kung si Lacson kasi ay talagang naninindigan na hindi. Kahit may masaktan na kapwa natin senador, ilabas natin kung ano yung report. At saka, kung talagang yan ang lumabas sa investigasyon, yun ang lumabas. Wala tayong dapat protektahan. Pero yung ibang kasamahan niya kasing senador, sa Blue Ribbon, tulad ni Gatchalian, ni Subiri, saka si JB Ejercito, ay yan eh, papahalagahan pa ng mga yan yung pakikipagkaibigan kila Cheese, kila Jinggoy at saka kila Joel. Kaya hati yung mga members ng Blue Ribbon Committee, ng Senate Blue Ribbon Committee. Mabuti sila Kiko Pangilinan, Bam Aquino at saka sila Risa, talagang may prinsipyo yan. Tulad din yan kay Lacson. Kung talagang nababanggit sila Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, walang magagawa. Kasi trabaho lang, walang personalan. Pero yun na nga, sa parting ito, medyo sabi ni Senador Ping Lacson, mabigat na ang nangyayari sa kanila sa Senado. Mabigat na. Hindi na sila nag-iimikan ng mga senador na nai-involve sa anomalya sa flood control. Pero ang tanong, saan na patungo yung investigasyon na yan? Kasi hanggang ngayon, hindi pa nakakasuhan sila Joel Villanueva, hindi pa nakakasuhan sila Jinggoy, saka si Chis Escudero. Tanging ang nakakulong pa lang, nakasuhan si Bong Revilla, ay yun kasi hindi naman incumbent hindi nakaupo eh. Ang gustong makita ng taong bayan, itong mga incumbent, itong mga nakaupong senador tulad nila Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, Chis Escudero. Ito yung gustong makita na makasuhan at makulong. Kaya lang parang biglang Kaya nga yan din ang dapat ipaliwanag ng administrasyon eh. Bakit parang nagrinda, promeno? Pwede naman kasi na kahit hindi naman lumalabas yung Senate Blue Ribbon Committee report ni Senador Ping Lacson, pero yung kaso tuloy pa rin. Hindi naman nakadepende yung mga kaso doon sa Blue Ribbon Committee report eh. Kasi may sarili namang investigasyon ng NBI, ang DOJ, ang Ombudsman. Magpo-proceed naman yung investigation nila kahit wala yung Blue Ribbon Committee report. Kaya pero yun na nga, dapat gustong makita ng taong bayan na may mapanagot diyan. Kasi parang ngayon wala na. Lagi nilang sinasabing malapit na. Actually, nung December pa yun. Dumaan na yung January, dumaan na yung February, Marso na ngayon, wala pa.
Anyway, abangan natin. Mga kabunyog, mga kababayan, itong si Attorney Nicholas Kaufman, ang lead counsel ni Duterte, papalitan na daw. Ah, Papalitan na. Yan, may mga bali-balitang papalitan na daw si Kaufman eh. Mga kabunyog. Papalitan bilang lead counsel. Pero siyempre, pag pinilitan si Kaufman, magpapalit din yan ng legal team. Kasi yung mga kasama ni Kaufman, tulad nun si Dove Jacobs, yung assistant niya, siya ang pumili nun eh. So, ibig sabihin, kung magpapalit ng counsel, papalitan din yung buong team, yung buong legal team. Ngayon, pwede bang palitan si Kaufman? Oo. Kasi inamin naman ni Kaufman na ang kontrata niya pala kay Duterte hanggang lang sa pre-trial, ibig sabihin sa confirmation of charges. Sa confirmation of charges. Mula sa preliminaries, mula sa simula, hanggang lang confirmation of charges. Yung pre-trial stage. Tapos na yung confirmation of charges eh. Tapos na yung pre-trial stage. Naghihintay na lang ng desisyon. Pag nag-decide ang ICC pre-trial chamber na confirmed yung mga charges at may sufficient evidence to proceed to trial, magta-trial na. Doon sa trial, wala yun sa kontrata ni Kaufman. Ang pinirmahan na kontrata kay Kaufman ay hanggan lang sa confirmation of charges hearing. Siguro ang iniisip nila Duterte, baka naman hindi na umabot sa trial, ma-release na siya, hindi na kailangan si Kaufman. Pero kung umabot sa trial, pwedeng kunin uli si Kaufman, gagawa ng panibagong kontrata. Pangalawa, pwede ring hindi siya kunin, maghahanap ng bago. Ang problema pag kumuha ng bagong defense team, mag-aaral na naman yan ng kaso. Pag-aaralan naman ng kaso ni Duterte. Medyo mahirap, matrabaho na naman yan. Pero sa isang banda rin, kapag may bagong team, kumuha ng bagong abogado si Duterte, palitan si Kaufman, sa isang banda rin, baka may ibang naiisip yun na depensa para kay Duterte. Kasi pag si Kaufman yung kinuha niya na lawyer sa trial mismo, magpapatuloy si Kaufman. Kung ano yung depensa ni Kaufman doon sa confirmation of charges hearing, yan na yun, pati sa trial. Pero kung kukuha siya ng bagong lawyers, mag-aaral uli ng kaso, baka may maisip yon na mas matibay-tibay na depensa kaysa kay Kaufman. Kasi ang problema kasi kay Kaufman, laging talo eh. Laging talo yung kanyang mga hinihiling sa ICC. Kaya nga nakakantyawan si Kaufman. Ano bang naipanalo ni Kaufman? Wala eh. Mula pa sa simula, yung interim release, yung issue ng jurisdiction, yung unfit daw to stand trial, wala, lahat yun hindi naman talo si Kaufman eh. Kaya ito na ngayon, nasa panahon na si Kaufman pa ba uli ang kukunin na lawyer? Yon? Wala pang desisyon. Wala pang desisyon ang ni Duterte, ang pamilya. Kasi ang magde-decide diyan pamilya. Si Duterte mismo, sila Sara, ayun. Bagamat nagustuhan ni Duterte, nagustuhan daw ni Duterte, nagustuhan ng pamilya ni Duterte, nagustuhan ng mga DDS, yung mga sinabi ni Kaufman noong confirmation of charges hearing kasi nagpaka-DDS na siya ng todo. Parang vlogger na. Parang vlogger na masyado ng diehard na Duterte. Kaya lang, nagustuhan naman yung mga sinabi niya ng mga DDS. Yun naman ang gustong marinig ng mga DDS at ng pamilya ni Duterte. Kaya lang, pag tiningnan mo na sa mga lawyers, parang masyadong yung mga sinabi ni Kaufman, hindi matibay yung mga argumento. Pero yun naman yung na-impress niya naman yung Duterte at saka yung mga supporters ng Duterte. So ngayon ang tanong na, siya pa ba ang kukunin na lawyer para sa trial? Kasi technically, ang engagement ni Kaufman ay hanggan lang sa pre-trial or yung confirmation of charges. Kailangan na mag-decide. Siguro hihintayin lang yung desisyon ng pre-trial chamber, i-confirm ba yung charges? Ibig sabihin may sufficiency of evidence para mag-proceed sa trial?
Pag nagsabi ang ICC na gano'n, mayroon, magpe-prepare na sa trial, diyan ang magde-decide kung kukunin pa ba si Kaufman o hindi na. Ayan. So abangan natin kung ano bang mangyayari, pero, ang isa pang development diyan, si Panelo nga papasok sa legal team, nag-a-apply sa ICC na payagan siya. Actually magiging sakit ng ulo ni Kaufman 'yan si Panelo. Magiging sakit ng ulo niya. Mas pareho din 'yan kay Roque. 'Di ba sumakit na ang ulo ni Kaufman kay Roque kaya nga ayaw niyang isama sa team, ah. Pero si Panelo gano'n din 'yan, mayabang din 'yan. Sa ngayon na hindi pa siya part ng team, parang, relax na nagpapaano pa siya kay Kaufman, hindi niya muna binabanatan ng todo. Pero 'pag nakapasok siya sa team, ano 'yan, maraming naiisip 'yan si Panelo. Baka iba yung ano, strategy naisip ni Panelo. Anyway, abangan na lang natin. Basta't ang sitwasyon ngayon mga kabunyog, mga kababayan, si Kaufman ay hindi pa final kung siya ang magiging abogado sa trial. Ano 'yan, ang engagement niya kasi yung pinirmahan niyang kontrata hanggang lang sa pre-trial. Papasok na ngayon sa trial, papasok na. So kailangan ng mag-decide ng pamilya o nila Duterte. Okay mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat.